Ngayong araw, pag-uusapan natin ang SDG 11 na layunin gawing mas inclusive, ligtas at matatag at sustainable ang mga lungsod. Habang tumataas ang populasyon ng mundo, marami sa mga tao ngayon ang lumilipas sa mga lungsod dahil dito. Lumalala ang polusyon sa mga lugar na ito. Isa sa mga naging malaking epekto ng ganitong urbanisasyon ay ang COVID-19. Maraming tao naghanap ng tirahan at napilitan magsiksikan sa mga urbanong lugar. Dahil sa sikip, mahirap ipatupad ang social distancing at self-isolation, kaya't mas kumakalat ang sakit. Kapag mabilis ang urbanisasyon at walang maayos na urban planning, maraming negatibong epektong lumitaw sa kalusugan ng mga nakatira dito. At tumadami din ang mga slum dwellers or barong-barong sa parte ng lungsod ng Maynila. Tama ka dyan, Marky. Ang trapiko at hindi planadong urbanisasyon ay nagpapalala rin ang polusyon sa atin. Dahil rito, lumalala ang kondisyon ng kalusugan ng mga tao at mas mahirap ang mapanatili ang kaligtasan ng ibang lugar. Sige ka. Magandang umaga po sa lahat. Narito po kami upang dalakayin isang napakahalagang usapin, ang hinaharap ng ating mga lungsod. Tama ka siya. Ang mundo ay patuloy na urbanisa noong 2022. Umabot sa 8 billion ang populasyon ng mundo at higit sa kalahati nito ay nakatira sa mga lungsod na bilang na ito ay inaasahang patuloy na tataas at sa taong 2050. Inaasahan 70% ng populasyon ng mundo ay nakatira sa mga lungsod. Ngunit may isang malaking problema. Hindi pa handa ang karamihan ng ating mga lungsod para sa mabilis na paglago na ito. Ang pag-unlad ng pabahay, infrastruktura at mga serbisyo ay hindi nakakasabay sa pagdami ng populasyon na nagresulta sa pagdami ng slum o mga kondisyon na katulad ng slum. Ang mga isyong ito ay makakapekto sa bawat isa sa ating sarili. Ang hindi pagkakapatay-patay na maaaring umantong sa kaguluhan at kawalan ng seguridad, ang polusyon ay nagpapaalala sa kalusugan ng lahat ng kakapekto sa pagiging produktibo ng mga manggagawa at mga natural na sakuna ay may potensyal na makagambala sa pamumuhay ng lahat. Ano ang mangyayari kung ang mga lungsod ay hayaan lamang lumaki ng organiko? Ang gastos ng hindi magandang planong organisasyon ay makikita sa ilan sa mga malalaking slum. Magulong trapiko, emisyon ng greenhouse gas, at mga nagkalat na suburb sa buong mundo. Ang mamagitan ng pagpili na kumilos ng napapanitili, pinipili natin na bumuo ng lungsod kung saan ang lahat ay mamamayan ay nabubuhay, na isang senteng kalidad ng buhay at bumubuo ng bahagi ng produktong dinamiko ng lungsod na lumika ng magkakasamang kasaganahan at katatagalan sa lipunan ng hindi makakasama sa kapaligiran. Kaya narito ang panawagan natin sa ating mga namumuno. Bigyang pansin ang mga hamon na kinakaharap ng ating mga lungsod at gumawa ng mga hakbang upang matiyak na ang mga ito ay magiging ligtas, matibay at mapanatili para sa lahat. Salamat po sa inyong pakikinig.